Kamusta kayong lahat? Ito na ang part 725 ng Magic Emperor Terra, simulan na natin. Nagulat sila sa taktika ni Zua, ngunit kinailangan nilang aminin na ang Dragon Soul ni Ilan ay mas kumpleto sa adaptasyon. Sadyang perpekto. May kanya-kanyang lakas sina Shuofan Scarlet Dragon at Demonic Dragon, ngunit may marami rin silang kahinaan. Madali silang mapabagsak at mapaurong. Maliban na lang kung, tila naalala ng Exalted ang isang bagay pero mabilis niya itong itinanggi, na parang hindi iyon kailanman mangyayari. Ang isang kaluluwang dalawang beses nang nabago ay isa ng milagro. Paano pa kaya ang dalawang magkaibang puwersa? Bukod pa rito, hindi sila bagay sa isa't isa. Imposible ito. Ibinigay na ni Fan ang lahat sa laban, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kung kaya lamang niyang pagsamahin ang dalawang anyo. Sabi ni Sword God Sex iyan habang umiiling si Tao sa mismong sandaling iyon, hindi yan posible. Wala akong ideya kung paano nabuo ang Demonic Dragon na iyon. Pero ang tiyak, isa itong matinding puwersa. Si Inay malambot at may kabutihan kaya nitong pigilan ang gintong apoy, tulad ng ating malambot na espada na kayang tumanggap ng mga atake. Gayunpaman, ang Scarlet Dragon ay napakabangis at matigas. Bagaman pwedeng bumuo ang yin at yang, maaari rin silang magtulakan. Kapag pinagsama ang dalawang dragon na ito, magiging iba sila sa kahit anong nilalang sa mundo. Walang makapipigil dito. Pero kung maglalaban sila, ang resulta ay pagkasira ng sarili. Iyon ang dahilan kung bakit ang Dragon Soul ni Brother ay kayang magpakita ng anyong yin at yang. Kamangha-mangha ito sa sarili nito. Pero kahit pagsamahin niya ang mga ito, hindi pa rin sapat ang kanilang pagkakabuo. At kahit magawa man niya ito, baka hindi pa rin ito matalo si Yin, sapagkat may kulang pa rin siya. Gayunpaman, napakunot ang noo ni Xia Tianchong nang magsalita si Tao ng seryoso. Ang bangis ng dragon. Ang dragon ay napakalakas at matigas, ngunit ang Dragon Soul ni Yin ay isa ring dragon ng apoy. Ang apoy ay likas na sumasabog, at kapag umatake ito, nagdudulot ito ng matinding pinsala. Ang Dragon Soul ni Brother Hua ay kulang sa aspetong ito. Ang kanyang mga atake ay hindi sapat, habang ang kanyang depensa ay napakahina upang tanggapin ang ganoong mga hampas. Tulad ng nakita ninyo sa pagbakbak ng kaliskis. Gayunman, habang nagkokomento siya sa laban, isang malakas na alulong ang umalangaw-ngaw mula sa screen na ikinagulat ng lahat. Ang Dragon Soul ni Chuan ay muling nagbabago, pabalik sa anyong Scarlet. Kumislap ang mga kuko nito at pinigil ang mga atake ng Golden Dragon. Sa isang galit na alulong, pinukpok nito ang ulo ng kalaban at isinampa ito sa lupa. Tunay na hari sa lakas ang makapangyarihang Scarlet Dragon King. Kahit ang Golden Dragon ay hindi nito kayang tapatan. Sa tibay, isa ito sa pinakamagaling. Muling nagsigawan sa tuwa ang mga manunood. Ginamit ni Juan ang dalawang anyo upang lumaban. Ngunit pagkatapos ay umikot ang Golden Dragon at pinalo ng buntot na puno ng gintong kaliskis ang Scarlet Dragon. Hinampis ng Scarlet Dragon ang sarili nitong buntot upang protektahan ang ulo nito. Habang umuugong ang mga pagsabog, napaalulong ito. Nalalaglag ang matitibay nitong kaliskis sa walang humpay na atake, humihina ang lakas nito dahil sa mga sugat. Ngayon, naintindihan na ni Sainong kung ano ang ibig sabihin ni Wao sa salitang, bangis. Hindi kayang pigilan ng mga anyo ni Xuan ang Yin Scale Shedding. Sa ganitong matinding atake, wala siyang magawa. Napansin rin ito ng mga eksperto. Kahit pa may dalawang anyo ng Dragon Soul, hindi makawala si Juan sa sitwasyong iyon. Lahat ay nalungkot, at tumingin ang Exalted sa hurado na parabang sinasabing tapusin na ito. Nanginginig, damyugo ang bibig ni Sean ngunit hindi niya ito inalintana. Ipinabalik niya ang makapangyarihang Scarlet Dragon King sa langit at pinakain ito ng Demonic Dragon King upang masipsip ang natitirang gintong apoy sa katawan nito. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Alam niyang hindi sapat ang dalawang anyo. Xuan, hanggang dito ka na lang. Hindi kayang tapatan ng mga anyo mo ang dragon ko. Ang isang pangalawa ay mananatiling pangalawa. Paano nito matutumbasan ang perpektong Dragon Soul? Tumingin si In kay Xuan na mayabang, punong-puno ng tiwala sa sarili. Pinalo rin ng buntot ng Golden Dragon ang hangin habang tinatitigan ng may pangmamaliit ang itim na dragon. Napangisi si Fan. Hindi siya sanay na pagyayabang ay ipinamumuka sa kanya. Kaya kinamot niya ang ilong at sinabi, "Hoy bata, tama na yang pagyayabang mo o pagsisisihan mo yan. Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi ito tapos. Pipilitin mo pa rin kahit wala ka ng laban. Ikaw ang magdurusa. Seryoso ako, hindi pa ako todo, kundi patay ka na. Hindi lang ikaw ang ganon. Kapag nababaliw ako, hindi ko na rin makontrol ang sarili ko." Napatawa si Xuafan. Napakislat ang mukha ni In. Tinutukoy mo ba akong siraulo? Tignan natin kung sino ang mababaliw muna. Ang Decimating Golden Flame ay tinatawag na decimating dahil kaya nitong sunugin ang langit.
Gawin mo yan sa sariling panganib. Maaaring masunog mo ang langit, pero ako ang sasalo nito. May kakaibang ngisi si Xuan. Napakunot ang noo ni Yin. Bakit sobrang kumpiyansa ng batang ito kahit walang silbi ang dalawang Dragon Soul niya? Hindi na siya nakahanap ng sagot dahil biglang nagbago ulit ang Dragon Soul ni Shu at naging makapangyarihang Scarlet Dragon King na lumipad ng mas mataas. Tumaas ka pa gayong talo ka na. Ngayon, hindi mo na mababago pa ang Dragon Soul mo. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Scale Shedding. Nagpakawala ng gintong kaliskis ang dragon niya na tila ulan, papunta sa Scarlet Dragon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang Scarlet Dragon, at hindi rin ito naglabas ng itim na enerhiya upang pigilan ito. Nagulat ang lahat. Haharapin ni Juan ang kaliskis. Para na rin siyang nagpakamatay. Wala yang silbi. Sigaw ni Yin. Ngunit habang papalapit ang mga gintong kaliskis, namutla ang pulang liwanag ng Scarlet Dragon at naging mala-transparent ang katawan nito. Pagkatapos ay nabalot ito ng asul na apoy, isang Asher Flame, at naging tila isang Asher Fire Dragon. Dragon Soul Variant, Vaulting Dragon King. Gumawa ng bagong hand sign si Xuefan at sumigaw. Nagbabago na naman siya. Parang naging estatwa ang lahat sa dami ng beses na napanganga sila sa kakayahan ni John. Una, ang ideya na may dalawang anyo ang isang kaluluwa ay hindi na nila maunawaan. Pero ngayon, may pangatlo pa. Napalibutan ng lugar ng mga hingal at nakangangang bibig. Ano bang klase ng cultivation method at landas meron ang batang ito para magkaroon ng tatlong anyo? Wala silang alam na ang Demon Transformation Art ay naglalaman ng lahat ng bagay sa mundo. Ang Asher Flame ang tunay na tagapamagitan ng Yin at Yang, taglay ang bawat aspeto ng mundo. Nababagay ito sa lahat ng perpekto, nang walang alitan. Kaya ang pagsasabing tatlong anyo lang ang meron siya ay isang malaking pagkukulang. Maaari pa siyang magkaroon ng daan-daan kung gugustuhin niya. Samantalang si Yin, na tumanggap ng mana ng ninunong dragon, ay may landas na nagtatapos sa decimating Golden Heaven Dragon King. Ang kahit anong paglihis mula rito ay imposible. Ang kaluluwa ni tao ay isang malumanay na espada, tinatalo ang lakas sa pamamagitan ng lambot. Kung susubukan niyang gawin itong isang malaking espada, hindi ito aakma sa landas niya, kaya hindi ito posible. Ito'y dahil ang cultivation method ni Shu ay naaayon sa lahat ng landas, galing mismo sa Nine Serenities. Emperor. Ibinuhos niya ang lahat ng kaalaman niya para gawin ito, kaya't hindi siya nagkakaroon ng alitan sa napakaraming kasanayan na nakuha niya mula sa mga dalubhasa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa siya ganap na nakakaabot sa malalim na pag-unawa sa Dao. Tulad ng sinabi niya, habang si Yin at ang iba pa ay lumalalim sa Dao, siya naman ay sumasaklaw sa lawak nito. Ang laban na ito ay patunay niyon. Walang ibang mas may alam tungkol sa mana ng mga sagradong hayop kaysa kay Yin. Dragon King, isang uri ng banal na hayop na tagapagmana, ay hindi kailanman mas mababa sa decimating Golden Heaven Dragon King. Ang pagkakaiba lang, kulang ang kaalaman ni Sean tungkol sa kapangyarihan ni Chilean, kaya hindi niya ito naipamalas ng buo. Sa kabilang banda, kayang gamitin ni Juan ang pagbabago ng kaluluwa upang punan ang kanyang mga kakulangan. Sa pagkakataong ito, kailangan niya ng isang bagay na makakakontrol sa bangis ng nag-aalab na apoy, at sino pa ba kundi ang Vaulting Dragon King na nasa pagkakaisa sa lahat ng bagay. Roar! Hindi natinag ang Asher Dragon sa ilalim ng ulan ng libo-libong naglalagablab na kaliskis. Sa halip, mas lalo pa itong sumugod na may sigasig. Nanlaki ang mga mata ng mga nanunood at kinabahan sila na baka matulad ang Asher Dragon sa sinapit ng dalawang nauna. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang pumasok mismo sa Asher Dragon ang mga kaliskis. Sumabog ang mga ito, at mula sa gintong apoy ay lumabas ang gintong liwanag na nabalutan ng Asher Flame upang pahupain ang kabangisan nito, at tuluyang naging Asher Flame. Sa huli, nabaliw ang mga tao sa tuwa nang makita nilang ang mababanges na kaliskis na pumasok sa Asher Dragon ay naging bahagi ng kapangyarihan nito, at mas malakas pa ang apoy ngayon. Umatungal ang Asher Dragon bilang pangungutya sa Golden Dragon habang patuloy itong sumusugod. Yan ba ang Vaulting Quanpounds Chaos Flame? Gulat na sigaw ni Yin. Sabi ng aking guro, sa 5 dakilang banal na hayop na may kapangyarihang Primal Chaos, 2 lamang ang may Divine Flames. Isa roon ay si Decimating Dragon Ancestor, tagapagdala ng mabagsik na apoy, ang Decimating Golden Flame na kayang wasakin ang lahat. At ang isa pa ay ang pinuno ng 5 dakilang banal na hayop, si Vaulting Quanpong, tagapagdala ng banayad na apoy, ang Chaos Flame of Creation. Dahil sa mga apoy na ito, nakuha rin nila ang kani-kanilang mga titulo, ang mabagsik na apoy ay para sa pagwasak, at ang banayad na apoy ay para sa paglikha. Ang 5 dakilang banal na hayop ay kayang pabagsakin ang langit, at ang banayad na apoy ang kayang sumalo rito. Maaaring sabihin na sila ang Yin at Yang, nagbabanggaan at nagtutulungan.
Ang tanging makakakalma sa pinakamatinding mabagsik na apoy ay ang pinakamatinding banayad na apoy. Pero hindi ko akalaing siya ang may taglay nito. Nasa likod ba niya si Volteng Quanpong? Kung gayon, sino talaga ang kanyang guro? Si Chilean o si Quanpong? Para kay Yin, si Xuan ay isang malaking palaisipan na hindi kayang lutesin. Hindi niya alam kung kaninong banal na hayop nagmula ang mana ni Xuan. Halos hindi ipinapakita ni Xuan ang Asher Flame sa iba. Ang pinakapinagkakatiwalaan niyang kapangyarihan ay ang makapangyarihang Chilean Arm, dahilan kaya pumanig si Ilan sa kanya bilang disipulo ni Chilean. Samantalang ang Purple Lightning, malamang ay bunga lamang ng pagkababad niya rito sa bangin. Kaya hindi ito kabilang, isa pa, ang paggamit niya nito ay halatang wala sa ayos. Matapos ang masusing pagsusuri, sigurado siya, isa lang siyang disipulo ni Chilean na nasasayang ang kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Sa labanan ng lakas, walang duda na talo siya. Pero sa labanan ng kaluluwa, hindi siya matatalo. Ngunit nalaman niya na mali ang lahat ng kanyang inakala. Sa wakas, ipinakita na ni Juan ang kapangyarihang kayang supilan ang sa kanya. Binago ng Chaos Flame ang Heaven Dragon Soul at ginawa itong Volteng Dragon King, nakabaligtaran ng kanyang Decimating Golden Heaven Dragon King. Kung base lang sa katangian ng kapangyarihan, oo. Pero kapag idinugtong ito sa kaluluwa ng dragon, kumikislap ang mga mata ni Yin at hindi na siya mapakali. Nang matuklasan niya ang tunay na likas ni Shuofan, inutusan niya ang kanyang Golden Dragon na sumugod sa Asher Dragon para umatake. Ang Asher Flame at Golden Flame ay magkasalungat. Pero pagdating sa kaluluwa ng dragon, ang pinakamalakas at pinakamatigas ang mananaig. Akala mo ba'y matatalo mo ang bagsik ng apoy ko gamit lang ang banayad mong apoy sa kaluluwa ng dragon? Galit na sigaw ni Yin kay Xuan. Nakangising sumagot si Xuan. Alam na niya mula pa noong una kung nasaan ang posisyon niya, at hindi siya sigurado kung mananalo siya. Pero ngayon, ngumisi siya, nakuha na niya ang gusto niyang malaman. Patunay ito na epektibo ang taktika ni Shuofan. Nabahala ang kalaban. Ang natitira na lang ay lumaban ng todo. Habang nagpapakita ng nakakakilabot ng ngiti, tinukso ni Xuan, hindi mo ba narinig ang kasabihan na ang katigasan ay nasusupol ng lambot? Sigurado ka bang matatalo ng mabagsik mong apoy, Golden Dragon, ang banayad kong apoy, Asher Dragon? Walang duda. At ayun na nga dito na muna nagtatapos ang kabanatang ito, abangan natin ang susunod na update, maraming salamat.